sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang mambabata si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas. Dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag-resign na. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky Emil, nagbitiw na nga bilang kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayon na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito, hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa anyay mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya nga muna yung pagkakait umano ng due process sa kanya. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Matatandaang noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nagbalangka sa 2025 national budget na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampalaban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuri ito ng mabuti ng Pangulo. Mainam daw na hintayin na lang ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Iginiit ni Ko na bumiyahe siya dahil sa dahilang medikal at wala naman daw requirement na magsabit siya ng medical certificate. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Tiangco na dinidisplay nila ng kanyang pamilya ang kanilang maggarbong pamumuhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw niya ang mga wala umanong basehang akusasyon sa tamang panahon at forum. Sagot naman ni Tiangco sa pagre-resign ni Ko, hindi pa rin ito makaliligtas sa mga kaso. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Wala pang pahayag sa ngayon si Speaker Faustino D. Bagong mag-resign si Ko, sinabi ng Ethics Committee ngayong araw na magsasagawa sila ng hearing kaugnay sa reklamo ni Ko. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang susunod na hakbang ng komite. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Ayon na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalat ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home.
Emil, nag-press conference ngayong hapon si Speaker Faustino D. at si Ethics Committee Chairman JC Abalos at abangan niyo po ang detalye niyan maya-maya lamang. At samantala sinabi naman po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na intay nila yung sulat mula sa Kamara para maitalaga yung susunod na Ako Bicol nominee na papalit kay Ko. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman si dating Congressman Zaldi Co kaugnay sa maanomalyang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dawit din dyan ang 17 iba na karamihan ay opisyal ng DPWH. Nakatutok si Jonathan Andal. Kumpleto ang 3 miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure nang ipasa sa Ombudsman ang mga inirekomenda nilang sampahan ng reklamo. Una sa listahan ng kare-resign lang na kongresista na si Zaldi Co na itinuturong mastermind sa korupsyon sa mga flood control project. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Kabilang sa basihan ng rekomendasyon ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na ginawa ng SunWest Incorporated, dating pag-aari ni Co. Ginamitan kasi yan ng substandard na materyales, partikular ng sheet pile o bakal na 3 metro lang umano ang haba imbes na 12 metro. Kaya nalugi ang gobyerno ng 63 milyong piso. Kulang-kulang din umano ang dokumentong ibinigay ng SunWest ng bayaran ng DPWH tulad ng mga madilim na litrato para ipakita ang usad ng konstruksyon. Pare-pareho lang umano ang mga litratong ginamit sa magkaibang progress billing na ginawang batayan sa pagbayad sa SunWest. May mga posible rin umanong pinekeng sertifikasyon ng ilang opisyal ng DPWH na posible umanong nakipagsabwatan sa mga opisyal ng SunWest para mailusot ang bayad sa proyekto. Bukod kay Co, inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman si Engineer Gerald Pacanan, dating Regional Director ng DPWH Mimaropa na nakakasakop sa Oriental Mindoro, pati ng 2 Regional Directors doon na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at 9 na iba pang opisyal ng DPWH. Damay din sa rekomendasyon ng ICI si Aderma Angeli Alcazar, ang Presidente at Chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati na ang 4 na miyembro ng Board of Directors nito. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sabi ng ICI, ipapatawag nila si Co at ang iba pang posibleng sangkot. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na ang bagyong Opong pero pinangangambahang abutin ng 1 buwan bago maayos ang ilang pinsala nito sa Masbate. Siyam ang patay at problema pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa probinsya na nasa state of calamity na. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa silid-aralan ng isang paaralan sa Masbate na talaga namang pong nahagupit ng bagyong Opong. Makikita nyo po yung laki o lawak ng pinsala na dinulot niyan sa classroom na ito sa ating mga mag-aaral. At umuulan po ngayon dito sa Masbate, isa pong indikasyon na patuloy na naman pong maghihirap yung mga kababayan natin. Lalo pat hanggang ngayon wala pa ring supply ng kuryente, walang tubig at walang maayos na linya ng komunikasyon. Dinatnan kong puno ng troso ang Masbate National Comprehensive High School. 4 na araw matapos hagupitin ng bagyong Opong ang Masbate. Mistulang dinurog ang mga nilalakaran ng mga estudyante o covered pathway. Napuno ng dahon ng kisame ng isang classroom, pero ang iba natuklapan ng bubong. Habang ang ilan
binagsakan ng mga sanga ng puno. At isa lang po to sa mga classroom na makikita nyo pong nabagsakan ng puno na talaga na pong kung imagine niyo po kung may nagkaklase dito talaga pong tiyak na may masasaktan. Isa lang po ito sa mahigit 20 classrooms dito sa paaralan na damage dahil sa bagyo. Isa lang ito sa 54 na paaralang apektado ng bagyo ayon sa DepEd Division ng Masbate. 57 silid-aralan ang tuluyang winasak ng bagyo. 71 classrooms naman ang nagtamo ng partial major damage, habang 72 classrooms ang nagkaroon ng kaunting sira dahil sa bagyong Opong. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide, bukod pa sa libu-libong gamit gaya ng armchairs, computers at iba pang learning materials na nasira ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga guro at pamunuan ng mga paaralan sa pag-aayos. Napakalaki ng pinsalang naidulot ng bagyo. At wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Nagluluksari ng paaralan para sa pagpanaw ng campus journalist nilang si Brian Bolaño. Isa sa 9 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang kanyang silid. Sinika pa siyang dalhin sa ospital. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak ko. Sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero, hindi na talaga. Wala na talaga. Mahigit 150,000 individual naman ang apektado. 14,000 bahay ang napinsala, habang 3,500 bahay ang tuluyang nawasak. Ibang problema pa ang kakulangan ng kuryente sa probinsya na nakakaapekto rin sa supply ng presyo ng tubig. Nung dati, 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon, hanggang ngayon. Bagsak din ang cellphone signal sa isla. May palibreng wifi ang ilang telco, pero may oras lang. Tinatayang matagal pa bago maayos ang mga bumagsak na poste at mga puno. Kaya may mga kalyeng hindi pa rin madaanan hanggang ngayon. Posibleng abutin ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na rin ng internet satellite sa probinsya. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate. Emil, suspendido ng 1 linggo ang klase dito sa probinsya ng Masbate, pero kung pagbabasihan po ang itsura ng mga silid-aralan gaya nito na nasira ng bagyo, hindi naman ho sila makakabalik agad sa klase. Magkakaroon po ng shifting sa mga susunod na linggo para po makabalik na po sa pag-aaral ang mga taga rito. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Mabilis na binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa isang barangay nga sa Quezon City, umabot pa sa lampas tao ang taas ng tubig. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang parte ng Quezon City ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan bago magtanghali kanina. At mabilis na tumaas ang level ng tubig sa mga lugar na karaniwang binabaha gaya ng Santo Domingo at dito sa Araneta Avenue. Higit 1 oras lang na malakas na ulan at binaha agad ang ilang bahagi ng Quezon City. Sa Santo Domingo Avenue, nadaanan namin ang ilang estudyanteng stranded sa baha. May pasok kayo kanina? Opo, meron po. O tapos, ano nangyari? Ayun po, lakas po ng ulan. Lakas ng ulan. So, pinauwi kayo? Hindi po. Uwi na kayo? Uwi po talaga namin. Uwi talaga. Wala po po kasi suspended. Lampas tao na ang baha sa Barangay Talayan, kaya abala sa pag-rescue ang bangka ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Galing kayo sa loob, Opo, nirescue po kami, kuya. Na-rescue? Paano kayo na-rescue? Stranded po kami dun sa namin, ang tubig ilampas tao na. Talaga? Anong street yon? Dito po sa Calamba, G. Aranita. Tapos ang nag-rescue po sa amin ay mga taga-barangay ng Santo Domingo. Santo Domingo, Opo, okay. Sa Biak na Bato Street, tumirik ang isang van kaya itinulak na lang. Dahil sa baha sa kanto niyan at ng Quezon Avenue, iniba rin ang ruta ng mga sasakyan. Napalipo muna yung mga sasakyan dahil mataas pa ang tubig.
Inabot na rin ng baha ang paanan ng kalsada paakyat ng Skyway kaya napatigil ang ilang sasakyan o di kaya napapaatras. Naglutang naman ang mga supot ng basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan ang nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Matinding traffic ang dulot ng baha dahil hindi na makadaan ng Araneta Avenue ang mga sasakyan mula sa San Juan at napipilitang mag-detour sa E. Rodriguez Avenue papuntang Welcome Rotonda. Dahil din sa lakas ng ulan, traffic sa G. Araneta Underpass. Nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Samar Avenue, kaya ang sasakyang ito napaliko na lang sa halip na dumiretso sa binahang kalsada. Umatras din ang isang pampasahirong bus. Lampas gutter deep naman ang baha kanina sa Scout Ibardula sa corner Kamuning, bagaman nadadaanan pa. Naipon din ang tubig sa Timog Corner 11 Jamboree, pati na sa EDSA Kamuning northbound. Sa Viluna Avenue naandala ang biyahe ng mga motorista dahil sa baha. Hindi rin madaanan kanina ng light vehicles ang parte ng Kamyas na malapit sa Anonas. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth dahil sa baha. Hanggang gutter ang baha sa bahaging ito ng Shaw Boulevard. Binaha rin ang kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Abot binti ang bahang nilusong ng ilang estudyante. Mel, sa ngayon wala nang tubig baha dito sa kahabaan ng Araneta Avenue at nadadaanan na ng mga sasakyan na magkabilang lane. Pero gaya ng dati, nag-iwan ng napakaraming basura dito sa lansangan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa viral video ng isang magarbong selebrasyon sa Las Vegas sa Amerika. Pero giit niya, walang ginastos na pondo ng gobyerno para sa bail nilang umabot sa 2 milyong piso na pinag-ambangan nilang magkakaibigan. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi na itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa isang viral video na unang inilabas ng Boljak TV. Makikita na umiinom at pumirma pa ito para bayaran ng bill sa bar na mahigit $42,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso. Sabi sa post, kuha ito sa Las Vegas sa Amerika. Ayon sa kongresistang anak ni Senador Raffy Tulfo, kuha ito sa pribadong pagdiriwang noong 2023 Christmas season. Ipinagdiriwang din umano nila ang magandang balitang natanggap ng kanyang mga kaibigan. Aniya, bagaman credit card ang ginamit, ay nag-ambagan silang magkakaibigan sa bill. Personal na lakad aniya ito't walang ginastos na pondo ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, nauunawaan niya raw kung bakit masakit sa mga Pilipino ang ganitong uri ng selebrasyon. Sabay-sabing huwag lumihi sa usapin ng korupsyon at panagutin ang dapat managot. Pero sa maghabong plenary budget deliberation, hindi namin nakitang dumalo si Congressman Tulfo. Ang kanyang inang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo ang aming tinanong tungkol sa issue. No. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Tonight is the night para sa bagong hamong kakaharapin ng mga new gen sangre. Makakaharap na nila ang character ni SB19 member Justin De Dios na susubok sa kanila bago makapasok sa Devas. Ano naman kaya ang say ng mga sangre na makatrabaho ang isang P-pop idol? Makichika kay Nelson Canlas. Esta Sec 2, Encantadix at 18. Ngayong gabi mag-aabisala na ang karakter ni SB19 member Justin De Dios na may natatanging pagganap sa Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Ivi mantre mangiava mas de emre. Siya si Eshnad, ang tagapagbantay ng pintuan ng Devas. Napabilib sina Sangre Perena Glyza de Castro at Sangre Dea Angel Guardian sa pagganap ni Justin. Kasi mukha talaga siyang
taga-Devas. Belong na belong siya sa aesthetic at sa itsura sa feels ng Encantadia. I think bumagay talaga sa kanya perfectly yung role na Eshnad. At nakita ko din na talagang he cares so much about the role. Kasi pagdating niya nun, he's prepared. Alam niya na yung mga lines niya, alam niya yung movements na gagawin niya. Kasi ang saya din kasi na-apply na rin yung pagiging dancer niya. Pride ng Filipino ang SB19 and to be able na makatrabaho si Justin dahil din siguro dancer siya kaya ang bilis niya po-make up ng mga choreography ng fights and alam ko na excited na ang mga fan ng SB19. Thankful si Justin sa mga bida at buong team ng Encantadia Chronicles Sangre sa kanilang warm welcome. Nagkaroon po kami ng session and during the shoot, kinikwentuhan po nila ako sa kung ano yung nangyayari sa set. Hindi ko po na-feel na left out ako or parang bago ako. Kahit short lang po yung time namin together to work, parang mahabang time na yung napagsamahan, parang gano'n. Kabang-abang daw ang episode mamaya. Dahil si Eshnad, hindi raw basta-basta papayagan na pumasok sa Devas ang mga sangre. Kailangan daw muna nilang dumaan sa mga inihanda niyang pagsubok. Iba-iba po yun. Kailangan ng physical, emotional, and mental preparation para dun sa pagsubok na yun. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.